Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan po natin or panoorin po natin itong reaction video ni Banat Bay tungkol sa kanyang payo sa ating mga Pilipino na wag daw tayong magpabudol uli dito sa mga Marcos, specifically dito kay Senator Amy Marcos. Kasi masyadong maraming sinasabi si Senator Amy Marcos na hindi naman niya talaga tinatayuan. So, parang nag-iingay lang. So, bago natin simulan yung topic na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, pag-usapan na po natin ito na sabi ni Banat Bay, huwag tayo papabudol uli sa mga Marcos. So, ito, panoorin po natin. Marcos na makapal ang mukha ang nagsabing walang pakialamang Senado sa People's Initiative. Wala namang ibang nagsabi niya, kundi si House Speaker Martin Romualdez na itinuturong utak ng People's Initiative. Nasa frontline ng balita niyan, si May Anglos Baños. Hindi naman magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito. Isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Umpisa pa lang ng pagdinig kanina ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, maaanghang na ang balat ni Senator Amy Marcos. Hindi man niya direktang pinangalanan ang pinsan niya si House Speaker Martin Romualdez, paulit-ulit itong ipinalabas sa hearing. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Layo ng pagdinig ng Senado na pusisiin ng pera o ayuda kapalit ng pirma sa People's Initiative o PI para sa shorter change o pag-amyenda sa batas. Dito, tila pinulutan si Romualdez. Siya ang isa sa mga itinurong nasa likod ng PI kahit ilang beses na niya itong itinanggi. Ang aminadong nagsusulong ng People's Initiative ay ang grupong pirma. Kaya tanong agad ni Senator Marcos, tinutulungan ba ng Speaker at ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde ko ang grupong pirma? Sina Congressman Saldico kasama at si Speaker Romualdez. Saldico, no, I didn't talk to Saldi. Sigurado kayo wala si Speaker, wala si Congressman Saldico sa anumang pagtitipon? Sabi ni Pirma, lead convener Noel Oñate, nitong January 2 lang nang mag-meeting sila tungkol sa PI. Hindi raw nila nakakausap si Ko at Romualdez. Pero biglang naglabas ng resibo si Senator Marcos. Letrato nakuha raw noong January 8 kung saan makikitang magkasama at magkakatabi pa sina Romualdez, Ko at Oñate. Dito na kumambyo si Oñate. Ito problema dito eh. Etong si Saldico, yung Ako Bicol Party List na yan, ang abogado ngayon nitong isang si Noel Oñate ay yung kasamahan niya sa Ako Bicol na dating congressman din. Booking na booking eh. Sinusubukan pa nilang gaguhin ng Senado kanina. Kitang-kita. You said you never met the Speaker, nor Mr. Saldico, our congressman. You're under oath, sir. It slipped my mind. It's very clear that Speaker Martin Romualdez is supporting your group po. He is all out behind the People's Initiative. Napag-alaman din sa bahay mismo ng House Speaker nangyari ang pulong. So, ang naging host at nagkumbida ay si Speaker Romualdez. Tama po ba? Ako ang nagkumbida. Paano ka magkukumbida? Di mo bahay. Kinukumbida ko po kayo sa birthday ni Dada. Sa bahay niya. Ako talaga nang kumbida. Kapangahan na sagot, di ba? Unang-una, ba't ka magkukumbida kung hindi mo naman bahay? Ano yun, magpapaparty ka sa ibang lugar, sa ibang bahay, tapos mangungumbida ka ng ibang tao para magpapasok ng ibang tao sa bahay nang hindi mo naman bahay. Di ba napakalaking kalokohan yung sinasabi niyo? Siya lang yung nag-imbita. Pero, ano yun, parang hindi siya parang imposible hindi mo di ba, parang hindi ka magpaalam doon sa may-ari ng bahay na ikaw ay mangungumbida. Ibig sabihin, may alam pa rin kasi i-inform mo pa rin siya na mangungumbida ka. So, alam niya. Di ba? Kaya yung palusot niyang hindi daw alam at nangumbida lang siya, malaking kalokohan po yun. Nagagago tayo, no? Hindi ba maliwanag
maliwanag kung bakit ni Speaker siya nagpatawag ng meeting, di talagang nakikialam si Speaker sa People's Initiative. Initiate ng meeting. Pero sinabi po na doon na lang gawin sa townhouse ni Speaker. Paliwanag ng grupong pirma, administrative lang ang klase ng tulong na ibinigay sa kanila ng mga kongresista. Ang kanila pa rin daw grupo ang nauna sa pagkalap ng mga lagda. Pero itinuturo raw sa kanila ng mga mambabatas kung saan posibleng makakuha ng maraming pirma. Dumalo rin sa pagdinig sa Gift Party List Representative Rodante Marcoleta. Eto lang ang side ko dito talaga, wag ho tayong papabudol kay Senator Amy. Okay? Linawin ko lang po wag ho tayong papabudol. So ito na po yung panawagan ni Banat Bay na wag na raw tayo magpapabudol dito kay Senator Amy Marcos. Kasi magaling lang magsalita itong si Senator Amy Marcos. Kumbaga parang ginagamitan lang tayo ng mga mabulaklak na salita. So kaya nga parang binibigyan tayo ng advice o abiso ni Banat Bay dito na wag tayong magpapaabudol dito kay Senator Amy Marcos. Kasi traditional politician po ito. Kaya huwag tayong magpapabudol, sabi nga ni Banat Bay. So tuloy po natin. Dyan, dahil sa totoo lang, ang motibo niya, idiin si Romualdez, isalba yung kapatid niya. Now I understand that. I understand, fully understand. Suportahan natin yung banat niya kay Romualdez. Hindi ko naman sinabing awayin natin si Amy. Hindi, suportahan natin yung banat niya kay Romualdez. Sige, natin, no? Sige, you're doing your job well. Suportahan natin yan. Pero wag lang ho tayong papabudol. Uli. Ay, kayo pala, hindi pala ako. Wag ho kayo uli magpapabudol. Kasi alam nyo, talagang, this is to save the ass of his brother. So, kasi hindi mo maalis yan, kapatid pa rin yan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, isang tanong, isang sagot. Bangag ba yung kapatid mo? Ba't di mo masagot? Kasi kung hindi mo sinabing bangag yan, sinungaling si Pierre Ardi. O kung sinabi mo naman bangag yan, edi yari ka. Ano ba talaga? So kung sabi nga ni Banat Bay, kung sabihin niyang bangag yung kapatid niya, dapat iparehab para tumino habang maaga pa. Kasi kung patatagalin pa yan, medyo nagkakaedad na rin, baka, alam niyo yun, bumigay na yung pag-iisip niyan dahil nga, alam niyo naman yung epekto ng pinagbabawal na droga. Pag yan nag-trigger na, mag-aamok na yan. Pakisagot, Senator Amy. Huwag ka magtago sa palda mo, ha? At sa palda ni BP Sara Duterte. Paano yung tago mo kay BP Sara Duterte? Nasaktan daw siya sa kanyang mga naririnig. As a member, hindi po niyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung Speaker. Pero kung mapatunayan mang si Romualdez na ang utak ng People's Initiative, si Marcoleta raw mismo ang kikilos. I will probably request him to step down. Sa isang punto, bahagyang nagkainitan si Marcoleta at ilang senador dahil ayaw raw ng Senado na makipagpulong sa Kamara sa pamamagitan ng Constituent Assembly. As Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measures. As a matter of fact, I filed last week RBH 6, which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, only to change your mind 3 days later, Mr. Senate. Alam mo, sa totoo lang alam nyo, ito dito, sa posisyon ni Marcoleta, sa totoo lang, somehow, medyo nabilib ako. Kasi ang tapang din ng mama. Among all the congressmen na wala akong marap siya lang. Diba? Yung isa kasi hindi na congressman aboga. Tama yung punto rito ni Banat Bay. Si Marcoleta lang yung isang kongresistang sumama dyan sa Senate hearing para ipagtanggol or para ibigay niya yung side niya. Di ba kasi yung ibang kongresista hindi na pumunta dyan, ayaw nilang makiparticipate dyan sa hearing na yan. Pero itong si Marcoleta buong loob na sumama dyan sa hearing para parang may liwanagin din para sa Kongreso. Parang nangyayari kasi parang nag-aaway yung Kongreso at Senado. So, siya yung parang gumigit na
So, pero andyan pa rin yung parang bumabanat din siya dito kay Speaker Romualdez. Kaya tama yung punto ni Banbay na malakas ang loob, matapang itong si Marcoleta. Doon na siya nung isa. Pero ito, si Marcoleta, siya lang ang humarap. Although, sabi naman niya, kasi siguro talagang wala siyang direct knowledge o hindi naman siya ini-inform kung ano. Kasi, remember, alam naman na hindi siya ganun kaano kay Romualdez. Hindi talaga siya ganun kadikit eh. Although, ngayon, medyo sabi niya, nasasaktan siya. Kasi nga, every time daw na dinadala yung CONAS, laging sinusuplak ng Senado. Alam mo, ang tindi nun pinaglaban niya dyan. Medyo nakasagutan pa niya yung ibang senador. Sabi ko, itong maman to, may future talaga ito eh. Hindi, ako hindi, sabi ko lang, kinikwento ko lang. Although, minsan, sana, mas madalas ka na magsalita. Did I ever say, for the record, I'm no longer pursuing this? Please cite the record that I said. Sa kabila niyan, isa namang attorney Anthony Abad ang itinuturo ni Marcoleta na dapat paharapin ng Senado. Si Abad daw ang pangalang nakalagay sa mga papel na pinapipirmahan sa mga tao. Nauna nang ipinatawag ng Senado si Attorney Abad pero nasa labas daw siya ng bansa kaya pinasampila na siya ng Senate Committee on Electoral Reforms para humarap sa susunod na pagdinig. Kasabay niyan, hiningi na rin ng mga senador ang listahan ng mga nag-donate para mabayaran ng TV ad na ipinalabas ng pirma kaugnay pa rin sa charter change. Ayon sa pirma, nagkakahalaga ng 55 million pesos ang pro-Chacha TV ad na pinalabas nila. Kalahati niyan ay galing daw sa bulsa ni Oñate, habang ang iba ay mula sa donors. Isusumit... Maniniwala kayo, kalahati sa 55 million, sagot ng isang abogado. Magpapakawala siya ng almost 27 million para lang sa ilang minutong TV ads dyan sa constitutional amendment na yan. So, malaking kalokohan yan. Para sabihin mo magpapakawala ka ng ganong kalaking pera na wala ka nang makukuha in return. Di ba ba? So, malaking kalokohan yung sinasabi niyang siya yung sumalo ng kalahati na yan. Tapos yung kalahati lang sinagot daw ng mga nag-donate. So, tingnan pa po natin itong mga nangyari na to. Raw ng pirma ang listahan ng donor sa susunod na pagdinig. May mga testigo rin humarap sa Senado. Ang mga idinahilan nila kaya sila pumirma sa PI. Kasi English po yung nakasulat. Basta pumirma lang po kami ng pagkasama, pumirma po kayo, may ayuda po. Utos daw po yun ni BBM. Yun po yung exact word. Depensa ng pirma, kahit sila ang nagsusulong ng PI. Hoy! Sabi siguro ni Senator Ramos, utos si Romualdez, hindi ni BBM! Ikaw na